Si Nena at ang salaming nagsasabi ng totoo. Sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng luntian palayan at matatandang punong mangga, nakatira ang isang batang babae na ang pangalan ay Nena. Kilala siya sa kanilang lugar bilang masipag at matalino, ngulit may isang ugali siyang hindi alam ng karamihan. Mahilig siyang magpanggap na perpekto at takot siyang umamin kapag siya'y nagkakamali. Lumaki si Nena na palaging pinupuri. Kapag may paligsahan sa paaralan, madalas siyang nananalo. Kapag may gawain sa bahay, siya raw ang pinakamaaasahan. Dahil dito, unti-unti niyang inisip na mas mahalaga ang papuri kaysa sa katotohanan. Kapag siya'y nagkamali, madalas niyang isisi ito sa iba o kaya'y magdahilan. Isang hapon, habang inuutusan siyang bumili ng asin ng kanyang lola Iska, napadaan si Nena sa isang lumang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo. Sabi ng matatanda, may kakaibang enerhiya raw doon. Dahil sa kanyang pagkausisa, pumasok siya. Sa loob ng bahay ay maalikabok at madilim. Ngunit sa gitna ng isang silid ay may makintab na salamin, kakaiba sa lahat ng bagay sa paligid. Nilapitan ito ni Nena at tumingin. Ang ganda ko pala, sabi niya sa sarili, ngulit biglang nagbago ang refleksyon. Hindi na ito ang kanyang mukha, kundi ang isang Nena na nakasimangot, may luha sa mata at tila puno ng pagsisisi. Napaatras siya. "Ano ka?" tanong niya. Isang mahinahong tinig ang sumagot mula sa salamin. "Ako ang salaming nagsasabi ng totoo. Ipinapakita hindi ang gusto mong makita, kundi ang totoong ikaw." Kinabahan si Nena at dali-daling umalis. Ngunit simula noon, may kakaiba nang nangyari. Kinabukasan sa paaralan, napagalitan siya ng guro dahil sa isang maling sagot. Sa halip na umamin, sinisi niya ang kaklase. Bigla niyang nakita sa bintana ang refleksyon ng salamin. Ipinapakita siyang maliit at madilim, tila lumiit ang kanyang liwanag. Sa bahay naman, nang nabasag niya ang pitchel ng tubig at nagsinungaling sa kanyang lola Iska, muli niyang nakita ang refleksyon. Si Nena na may mabigat na pasan sa dibdib. Hindi na niya natiis. Bumalik siya sa lumang bahay at humarap muli sa salamin. "Bakit mo ako ginaganyan?" umiiyak niyang tanong. "Hindi kita ginaganyan," sagot ng salamin. "Ipinapakita ko lang ang epekto ng iyong mga ginagawa. Ang kasinungalingan ay nagpapabigat sa puso at ang pag-amin ay nagpapalaya." Tahimik na napaupo si Nena. Doon niya naalala ang lahat ng pagkakataong pinili niyang magsinungaling para lang mapanatili ang magandang imahe niya. Ngunit sa loob-loob niya, hindi siya masaya. "Paano ako magiging mas mabuti?" tanong niya sa salamin. "Simulan mo sa katotohanan," sagot ng salamin. Kinabukasan, humarap si Nena sa kanyang guro at umamin. Humingi rin siya ng tawad sa kaklase na kanyang sinisi. Sa bahay, inamin niya sa kanyang lola tungkol sa pitchel. Hindi madali. May napagalitan siya, may nainis. Pero sa bawat pag-amin, parang gumagaan ang kanyang pakiramdam. Isang gabi, bumalik si Nena sa salamin sa huling pagkakataon. Ngumiti ang kanyang refleksyon. Payak, totoo, at maliwanag. Hindi ka perpekto, pero ikaw ay tapat. At yun ang mas mahalaga. Mula noon, hindi na muling nakita ang mahigawing salamin, ngunit hindi na rin ito kailangan ni Nena. Natutunan niyang ang tunay na ganda ay hindi nakikita sa mukha, kundi sa katapatan ng puso. At sa baryong iyon, si Nena ay nakilala hindi bilang perpekto, kundi bilang isang batang marunong umamin, magpakumbaba at magsabi ng totoo. Aral ng kwento. Ang katotohanan man ay minsang masakit, ito lamang ang daan tungo sa tunay na ginhawa ng loob at mabuting pagkatao. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang aming kwento ngayong gabi, i-like mo ito, mag-subscribe at pindutin ang bell
para sa mas marami pang mahigawing kwento at aral. Hanggang sa muli, dito lang sa Makulit TV. Magandang gabi at mahimbing na pagtulog.